Lagim fam, minsan may mga kwentong true crime na sobrang ikli kasi wala masyado akong mahanap ng mga details and news sources kaya di ko pwedeng i-feature sa podcast. Ang mga episodes ko kasi at least 40 minutes plus. Kaya para naman mapag-usapan ko pa rin ang mga kasong ito, i-feature ko na lang sa YouTube and TikTok tapos tagalugin ko na rin, di ba? Please note na ang podcast ko ay just in English para maintindihan ng both Filipinos and non-Filipinos. Today, pag-usapan natin ang trahedya ni Cathy Bonesa May Deocades, isang kwento ng pag-asa, dalamhati, at kawalan ng hustisya. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang matinding kahirapan ay nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga imposibleng desisyon. Ang ilan ay lumilisan sa kanilang probinsya upang makipagsapalaran sa syudad, habang ang iba naman ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa bilang OFW or Overseas Filipino Workers. May notes ako kaya wag lang kayong ma-weirduhan kung tumitingin ako dito. Sinasabi sa atin na ang sakripisyong ito ay patunay ng katatagan ng mga Pilipino, na ang perang ipinapadala mula sa ibang bansa ay magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga naiwan ng OFW. Ngunit sa likod ng bawat dolyar, euro, pound na kinikita sa ibang bansa, may kwento ng pakikipaka, kalungkutan at sa ilang pagkakataon matinding pagdurusa, 'di ba? Isa na rito ang kwento ni Cathy Bonesa May Deocades, isang dalagang Pilipina na naghanap ng mas magandang buhay, ngunit natagpuan ang isang trahedya. Mula pa sa murang edad, batid ni Cathy ang bigat ng kahirapan. Lumaki siya sa General Santos City at noong early 20s pa lang niya, nagtrabaho na siya sa isang department store at doon sapat lang ang sahod upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit tulad ng marami, pinangarap niya ang isang buhay na malayo sa araw-araw na paghihirap, isang pagkakataong maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. At dumating nga ang isang pagkakataon in the form of a man. Isa palang marriage broker ito, bagamat hindi ito alam ni Cathy noong una. Sa Pilipinas, bawal kasi ang ganitong gawain sa ilalim ng Republic Act 6955. Pinagbabawal or nagbabawal ito sa pag-aasawa ng mga Pilipina sa dayuhan sa pamamagitan ng mail order matchmaking. Ngunit sa desperasyon at pag-asang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya, tinanggap ni Cathy ang alok ng marriage broker. Ipinakilala siya sa isang Koreano na nagngangalang Park Hyung-yong, isang 42-year-old na magsasaka mula sa Gongju, isang liblib na bayan sa South Chungcheong province ng South Korea. Malayong-malayo to sa kina ng Seoul, itong Gongju ha. Malayo to sa romanticized version or mundo ng K-dramas and K-pop. Si Park, tulad ng maraming lalaking Koreano na taga-probinsya, ay hirap makahanap ng mapapangasawa sa kanilang sariling bansa. Kaya't bumaling siya sa Pilipinas, dala ng paniniwalang mas masunurin at mas madaling pakasalan ng mga babaeng mula sa Southeast Asia, specifically Pilipinas. Hindi naging madali ang kanilang unang pagkikita, itong si Cathy at si Park. Walang alam na Filipino or English si Park at limitado naman ang English ni Cathy. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng broken English, ng mga hand gestures. Ngunit makalipas lamang ng 2 linggo, ikinasal na sila. Sa mata ng iba, halata ang malaking agwat sa edad nila. Ngunit para kay Cathy, ito ay isang desisyong pinag-isipan, isang pagkakataong makatakas sa kahirapan, di ba? So, okay na. Para kay Park, ito ay kasagutan sa kanyang kalungkutan, di ba? Pagdating ni Cathy sa South Korea, malayo to sa fairy tale na inakala niya na magiging buhay niya sa Korea. Sa halip na mainit na pagtanggap, sinalubong siya ng pang-aalipusta mula sa kanyang biyanan. Itinuring siya bilang isang katulong instead of isang manugang. Mula sa simpleng masasakit na mga salita, lumala ito sa pang-aapi. Ikinuwento ni Cathy sa kanyang pamilya sa Pilipinas kung paano siya tinatrato siya parang utusan, parang katulong. May mga bulong na dati noon pa early in their marriage na sinasaktan din siya physically, bagamat hindi niya ito tuwirang kinumpirma. Si Park na noong unay tila mabait at magalang, unti-unting nagbago na rin. Ang bigat kasi ng responsibilidad niya bilang padre de pamilya, pero that's not an excuse. Kasama na rin dito yung walang tigil na pangungutya ng kanyang ina kay Cathy. Tapos at some point, parang nilamon na siya ng bad vibes, bad energy ng nanay towards kay Cathy. Tapos lumala ito nung nagkaanak na rin si Cathy. Si Cathy nahirapan sa panganak. So kinailangan niya at some point, na nung nag-labor na siya, kinailangan niya mag-cesarean section. Medyo napamahal ang hospital bill ng pamilya. Kaya naman, yung biyanan ang nagbayad ng $3,000 dun sa cesarean section surgery ni Cathy. Mas lumala ang pagtrato na negative ng biyanan kay Cathy matapos na nakalabas ito sa ospital. Sabi kasi ng biyanan, kailangan na pagtrabahuan ni Cathy yung utang niyang $3,000. Grabe din ang nilagay na pressure ng biyanan dun kay Park. So at some point,
naging marahas na rin si Park kay Kathy. Sinisigawan at sinasaktan niya si Kathy. Mas masahol pa, may mga ulat na inalok pa daw umano ni Park si Kathy sa ibang lalaki kapalit ng pera para lang mabayaran yung utang dun sa biyanan. Of course, hindi naman agad alam ni Kathy na ito pala yung nangyayari. Huli ng lahat nung napansin niya na ito na pala yung plan ng asawa niya. Paulit-ulit siyang ginahasa umano ng iba't ibang mga lalaki dun sa kanilang village hanggang sa hindi na nayata na kayanan ni Kathy at nag-decline na rin yung mental health niya. Mahirap isipin ang tindi ng pinagdaanan ni Kathy. Wala siyang kakampi, hindi siya marunong mag-Korean, hindi masyado kasi bago pa naman siya doon at tuluyang nawala ng kanyang support system nung lumipat na siya sa Korea. Ang nag-iisang Pilipina doon sa village nila, lumipat na rin. Tapos merong isa pa, pero ayaw makipag-associate kay Kathy. Kasi nga si Kathy, parang nagkaroon na siya na parang ng reputation na parang weird, 'di ba? Pero understandable naman siguro dahil sa mga nangyari sa kanya. Kasi nag-decline na nga, bumabagsak na yung mental health ni Kathy. Napansin ng mga kapitbahay niya ang kanyang pag-alagala, walang sapin sa paa, walang mga sapatos, minsan hubot-hubad. Tapos tila wala sa sarili. Tinawag nga siyang baliw dun sa village niya. So, sa totoo lang, feel ko si Kathy naging trahedya na tinalikuran ng mundo. Sa Pilipinas, lalo nag-alala ang pamilya ni Kathy. Nakiusap sila sa Department of Foreign Affairs na kumilos naman sila, ngunit napabagal ng burokrasya ang kanilang apela. Nung dumalaw naman ang isang opisyal ng embahada doon sa Gwonju upang kumustahin si Kathy, tila normal at masaya naman daw si Kathy. Sabi nila, nakita nilang mag-holding hands daw yung mag-asawa. Pero remind you, nung bumisita ang DFA yung representative ng embassy, nangyari yun nung buntis pa si Kathy or at least bago na hospital si Kathy. So, feeling ko parang hindi pa ganun kalala yung pagtrato kay Kathy at that point. So, fast forward to November 2010, bumigay na ata si Kathy completely. Sa isang desperadong tawag sa kanyang mga magulang sa Pilipinas, humahagulgol siya, hindi niya mapaliwanag ang sakit na nadarama niya at that point. Tapos yun na yung huling beses na nakausap niya yung pamilya niya sa Jensan. January 11, 2011, napansin ng biyan ng lalaki ni Kathy na wala ito sa bahay nila, which is weird kasi normally on that day, during that time, dapat si Kathy nasa bahay. Nagtaka siya dahil dapat nga nasa bahay nga si Kathy. So sinimulan niyang hanapin si Kathy. Ayon sa biyan ng lalaki ni Kathy, may isang lugar na binibisita si Kathy noon at akala ng biyan ng lalaki na maybe pumunta si Kathy doon para magmuni-muni or para lang mag-walk around. Tapos sa lugar na yon meron ding isang abandonadong bahay. E doon naman si biyan ng lalaki, sabi niya, sige, puntahan ko yung bahay. So pumasok siya doon sa inabandonang bahay. Tapos doon niya na nakita ang patay na katawan ni Kathy. Nakabigti si Kathy sa bahay na ito at madaling idineklara ng local na pulis na ito ay isang kaso ng pagpapatiwakal. Ngunit hindi ito matanggap ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Nang maiuwi ang kanyang mga labi sa Pilipinas, isang autopsy ang isinagawa at lumabas na may marka ng strangulation at hindi bigti. Ibig sabihin, ibang tao ang pumatay kay Kathy sa pamamagitan ng pagsakal. Ito lang yung pamilya ni Park, nung kamamatay pala ni Kathy, talagang sabi nila ayaw namin ipa-autopsy yung katawan ni Kathy. Ipapakrimate sana nila agad yung katawan ni Kathy. Pero ipinaglaban talaga ng pamilya ni Kathy na maibalik ang katawan niya sa Pilipinas dahil may hinala na nga sila na baka daw sina Park or yung mother ni Park ang pumatay kay Kathy. Ang pulisya naman sa Korea parang wala rin pakialam, pinagdidiinan nila na suicide ang pagkamatay ni Kathy. Kaya hindi na rin nila finalo up. Si Kathy ay isa lang sa maraming mga Pilipina na nakaranas ng ganitong trahedya sa Korea at sa ibang bansa. Maraming OFW ang natatali sa mapang-abusong relasyon tapos wala silang matakbuhan. Hindi rin nakakatulong na hindi sineseryoso ang mental health problems sa atin or sa ibang parte ng Asia. Patuloy na hinahanap ng pamilya ni Kathy ang hustisya. Hangad nila na balang araw makamtan ito at hopefully balang araw din matutunan ng anak ni Kathy ang totoong kwento ng kanyang ina at muli makabalik sa kanilang pamilya sa General Santos because in my understanding, yung daughter nandun pa rin sa Korea. Ang kwento ni Kathy ay isang babala, isang panawagan kumbaga para sa mas mahigpit na proteksyon para sa mga OFW at sa agarang reforma upang siguraduhin walang ibang Kathy ang matulad sa kanyang sinapit. Ayan laging fam, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video, make sure to like the video,
save, post, comment, follow, and don't forget to listen to my episodes. Marami akong cases na kinover in the last 5 seasons sa Lagim, a Filipino true crime podcast.